Sige, sige. Sige, sige. Hello mga kaibigan. Ito na ang nakikita ko na kasakiman ng kapangyarihan ng ating mga senador. Bakit sila nang aagaw? Illegal po ang kanilang pang-agaw kasi 12 senador lamang sila. At nagpagamit ito si Chis Escudero. Hindi po pwede nila makuha yung quorum na gano'n na 12. Wala pong quorum na 12. Dapat ang quorum ay 13 minimum. Dapat minimum 13 attend para magkaroon ng quorum. Ang ginawa po nitong mga mang-aagaw na senador, mga illegal, ay 11 sila, dumating si Chis Escudero na traidor din, ay naging 12 sila. So sa pagiging 12 nila, hindi pa rin quorum yun. At kahit na 12 lang sila, pinagpipilitan nila na ideklara na sila ay may quorum at naghalal sila ng mga bagong opisyal. Tingnan natin kung ano ito ngayon ang mangyayari. Umiiyak ang aking apo. Grabe, napakaswapang nito. Kudita, itong totoong kudita. So, titignan ko lang, kukunin ko lang ang official location. Official website ang gagamitin ko, hindi yung sa news website. Grabe sila. So, ito na po yung the politics at its worst. So, titingnan natin kung anong reaction. So, talagang illegal ang kodita nila. Ito na po, magkaawayan na ng todo ito. Grabe, 11 lang kayo, magdeklara kayo ng quorum. Grabe, grabe, grabe. Tingnan muna natin ang kanilang ginawa na pang-aagaw. 11 lang kayo, 12 lang kayo. Grabe. Hereby called to order. Dumating kasi ito si Chis Escudero. Matindi ito si Chis Escudero. Congress is hereby called to order. Sa samahan. Let us pause for a minute of silent prayer. Marunong din pala magdasal ang mga marunong din magdasal pala yung itong mga kwan. Grabe, pinakita nila ang pagkaswapang nila sa poder o sa kapangyarihan. Ito, ipakita natin ito. Itong kwan. Nung umpisa yung pagdating ni Chis Escudero. Kinukumbinsi nila si Chis Escudero na dumalo. Si Chis Escudero lang ang nakapasok. Sabi, ito ilipat ko lang sa website ng GMA7 para makikita natin yung pagdating ni Chis Escudero. Okay.
Ito, dumating si Chis Escudero. Very obvious si Chis yung inantay na kumbinsi nila. Ito. O, dumating si Chis Escudero. Ito si Chis Escudero, very clear naman to, iniiwasan ito, nakakasuhan siya. Nagpagamit siya to sa mga bata ni BBM na mga puro mga kawatan. So yan, gamit ang katotohanan na may 12 na numero na sila, nag-illegal takeover sila. Illegal takeover ang ginawa ng mga tarantado. Hindi pwede magiging quorum yung 12. Ito. Because of that, nag-elect na kagad sila. Amen. Amen. The secretary will call the roll. Traffic, the Let deputy it be put on record that the secretary refused to call the roll. Let the deputy secretary for legislation to call the roll. Roll call of members, the Honorable Senators Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Kailangan mo 12 na Marcos. sila, walang quorum. Padilla, Ang agawin kapag niyan. Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Nakagirian ito. Villar Mark, Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With 12 senators present, the chair declares a quorum. 12 senators present, ano na ito, kaswapangan ito. Nakikita nyo ng bansa ko, bayan ko. Nakikita nyo ng kaswapangan. Ang mga ito, mga senador na ito, napapagamit kay Bongbong Marcos. Sila po yung ayaw magkaroon ng blue ribbon na investigasyon. Kaya ngayon, ano mangyayari bukas kasi nagdeklara sila, blue ribbon nila si Erwin Tulfo. May blue ribbon din kay Marcoleta bukas. Sino kayo ng paniniwalaan ng mga tao? Kayo talaga nang pagbigay ng gulo eh. Mga buang kayo, mga gago kayo. Hindi ba kayo nahiya sa ginagawa ninyo yan? Win Gatchalian? Kakampanyahan ko kayo na huwag na kayo iboto sa sunod kasama ni si Chis Escudero dyan. Lahat ng aking mga influensya ay hindi nabubuto sa inyo lahat. Pakinggan natin kung anong ginawa nila. What is important sa ginawa nila. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Oh, Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Na maging parang bata kayo, nag-away-away. Wala na hindi Majority Leader. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. Is there any objection? Hearing none, motion is Illegal ang carried. kudita ninyo. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Kaya, Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader. Majority. Ikaw na. Sige, ikaw na. Mr. Presiding Officer, I move that we elect Grabe, magagawa Senator ninyo. Juan Miguel Zubiri as Chairman of the Committee on Rules. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath taking of the Senate President Pro Tempore. I so move.
Grabe ah. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the... Mamaya nabalikan ko kayo. Papasokin muna natin si Alan Peter Cayetano sa sinabi niya. Illegal ang takeover. Illegal! Usurpation of power yan. Makakulong kayo. Grabe. Saan ba yung ano? Illegal ang takeover ninyo. Ang illegal kudita na ito. Tingnan natin. Okay, at titingnan natin ngayon ang development. Grabe nito, agawa ng pagiging grabe. Mga illegal. Mga buwisit kayo. So, itong sinasabi ngayon ni Alan Peter Cayetano. Titingnan natin ngayon sa Facebook page ni Alan Peter Cayetano. Talagang walang ground itong pagpalit ninyo. Okay, pakisagot mo nga muna, Loy. Sabi mo, nagla-live lang ako. Ayan, okay na. Text mo na lang. Okay, iparating ko muna sa inyo kung ano sinabi ni Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisahan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. Alam mo ba, Loy, hindi ginawa na nangagaw sila. He is in control. Wala silang quorum. Man creates Mga- the crisis. Mga aswang talaga kayo. God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Grabe, ba itong ginawa nila? Tinatanong. Simple po. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing forum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 ng Lunes. So, what is the point
of going through this. The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rules para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified Tama ka, Doc Bruce Bansaw. Prof. of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa The dirty magpupunta dozen. kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President Pro Tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat. Illegal coup d'etat. May kasamang Tama. pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray. Kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon? Ipapakulong sila. Usurpation of power. Illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang Blue Ribbon Committee hearing. Blue Ribbon ang hinabol Para nila. hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality, Hindi kami iyak na madidiis na Will Mendoza. Ikaw lang ang gago. conduct or pagpusog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ang rules, ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. At saka hindi magkaroon ng So, pati impeachment. po ang ating, Dalawa lang kayo. mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is
their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron Basta tayo Marcos, the worst isang president. buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos Magnanakaw, President. they're going to bring the Senate. Pati kapangyarihan sa and the Senado, country into a ninakaw political pa. crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasine die tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI, gusto pong amendahan yung Constitution. After magsalita si Senator Aimee, wala daw katotohanan yun. Eh ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Ayun, I am tutuloy. still At ano mangyari? the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo the Kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nila pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of Dali the lang, leaders dali and lang. tell everyone here, let's So- pray for our country and may God bless the Philippines. So God bless the Philippines. God bless the Senate. God bless Senate President Cayetano, Alan Peter Cayetano. God bless Subcommittee, Flood Control Subcommittee Chairman Marcoleta na dapat matuloy bukas. God bless you all. Ito ngayon ang mangyari, aminin natin may problema. So ang isang tanong na ipapaloob natin mamaya, matutuloy ba yung flood control na investigation bukas? Yan ang alamin natin. Ito ang pinigilan nila, yung flood control na investigation. Sigurado ako dyan. Tapos ito si Chis Escudero nagtraidor sa bayan. Ang kanyang sarili ang inaasikaso na kakasuhan siya, iyon ang kinatatakutan niya. At kung hindi siya makakasuhan, ito po yung ebidensya na si Jinggoy lamang kinasuhan ay dahil ayaw ni Jinggoy makisama sa kanila. So, ang Malita, ang pinakaugat ng lahat dito, hindi impeachment. Malita ang pinakaugat dito. Kasi bakit? Alam naman kasi nila na kapag ginawa nila yan, madidelay ang impeachment. Bakit madidelay ang impeachment? Sapagkat po, kung illegal po ang mga impeachment court, hindi pwede mag-convict. So, ibig sabihin, wala silang pakialam kung matuloy man o hindi impeachment. Ang pakialam nila, inaagaw nila yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Wala nang iba. Yan lamang po. Ladies and gentlemen, ipagdasal natin. Ito si Chis Escudero, sarap sampalin. Isusumbong kita sa pinsan ko, nakaklase mo.
si Attorney Thor Kausing. Putang ina naman, ikaw talaga. Ayaw kong sabihin, pero bakit maraming mga Bicolano na mga nagtatraidor? Talaga bang sadyang maganon mga Bicolano? Bakit? Kadami-dami ninyo, ganon talaga. Trillanes traidor, Bicolano. O, yan, si Chis. Bicolano. Ano ba kayo? Ayaw ko isipin ganon. At pinakamalaking kurap, Bicolano, si Saldico. Ano ba? Ganon ba talaga? I don't want to say that I am doing this looking down on Bicolanos. Hindi. Iilan lang kayo ng Bicolano na ganon. Mahirap pa rin ang Bicol dahil sa mga Bicolano na ito. Pero that they will not win kasi ilehitimo sila. The legitimate Senate President still remains as Alan Peter Cayetano. At sigurado ako, ngayon, anong oras ngayon? Alas 5, madaling araw, umaga, o di kaya alas 8 ng umaga, bukas, hihingi na yan ng TRO sa Supreme Court. Babawalan kayo ng mga illegal na mga bagong pwesto. Sa sunod, tandaan nyo mga botante, ito ang target lamang nila, pigilin lang. Natatakot sila dahil sa Blue Ribbon Committee. Kahit na 12 lang sila, pinilit nila. Ganun po yan. Kaya ladies and gentlemen, ipagdasal po natin. Ako yung pamahinga muna, ipagdasal muna natin yan. Babalik ako mamaya konti.